Hello everyone, welcome back to my channel. It's me again, Ellen Sila. Alright guys, ang topic natin for today is 3 words lang yan. Forgiveness, acceptance, and free will, kumbaga. Yung ating kalayaan. Alam niyo ba guys, bakit nasabi ko yan? In today's video, gusto ko lang na mai-share sa inyo about sa 3 words na yan. Kasi diba sa panahon ngayon, alam na natin na ang mundo natin is going worse na. Kaya naisip ko yan na bago mahuli ang lahat, kung ang iba ay hindi pa nakaalala sa pagpapatawad, sa pagtanggap sa Panginoon, or ano man yan, o anong status natin ngayon, at sa pagpalaya, kung ano man ang sasaloobin natin. Kung may mga sama ng loob tayo na itago sa ating puso, dapat na natin pakawalan yan para naman, kumbaga, free na tayo, free na. Kumbaga, ang blessing tuloy-tuloy na dumadaloy sa atin, it's because free na ang ating puso, na wala na tayong makinikim-kim. Kumbaga, ano na tayo, maaliwalas sa pakiramdam. Kasi diba, maaliwalas naman sa pakiramdam pag wala tayong kinikim-kim na sama ng loob, galit, or what, ano pa. Yun ang makakapagbigay sa atin ng kalayaan, ika nga. At saka alam naman natin ngayon, sa kadami ng mga sakuna na nangyayari sa atin ngayon. So, hindi ba naisip yun na, kumbaga, lahat na yan ay senyalis na. Kailan pa ba tayo magpapatawad? Kailan pa ba tayo magtanggap? Hindi tayo mabigyan ng magandang pakiramdam kung hindi tayo nagpapalaya kung ano man ang kinikimkim natin ngayon. At saka, kumbaga, time na talaga ngayon, realization, di ba? Yun mga inaano ko dati sa aking mga previous video, yung mga realization din natin, lahat-lahat na, kasi kumbaga, yun naman is mga senyalis na rin. Kaya kumbaga, kung tayo naman is nabubulagan, kung hindi natin yan naisip, mag-isip-isip na tayo ngayon guys. Hindi na natin sure ang ating buhay. O diba? Every time na may mga sakuna, hindi natin alam. Anytime. Kaya, bakit pa na magano pa tayo? Patirahin pa natin ang sama ng loob sa ating puso. Saka yung baga kasi tao lang naman tayo, kumbaga yung mga jealousy, andyan, isa na yan na makapasama sa atin kasi dyan pumapasok talaga yung mga temptation, si demons, alam nyo na, diba? Sulsulan tayo ngayon, diba? Alam nyo na nga sa panahon ngayon, diba? Mga sulsulera, o diba? Andyan talaga yan. So, si demons, dyan napapasok dyan. Kaya, mag-isip-isip na tayo. At saka yung big realization na, ngayon na naman, may nakakatakot naman na bagyo na papasok na dito sa ating area. O nakapasok na yata yung Pipito. Ko, isipin nyo na ilan na ang mga sakuna na dumaan sa atin, ilan mga bagyo na, lahat na may sunog, lahat na yung kay Christine, kay Leon, at saka yung kay Ophel, at saka ngayon naman, ito naman si Pipito. Diyos ko po naman, grabe. So, hindi pa ba tayo makarealize niyan? Kumbaga, ang mga tao naman na malapit sa Panginoon is, kumbaga, ano na yan nila, yung alam na nila yung mga pangyayari na yan. So, kumbaga, tanggap na rin natin at kung ano ang hatol sa atin ng Panginoon. Pero ang ano ko lang sana sa mga ibang tao na hindi pa sana nakarealize, sana mag-sink in na yan sa mind nyo, sa mind natin lahat, na yun na nga, yung pinipitik na tayo ng Panginoon. So, kumbaga, kung may mga kinikim-kim tayo sa ating loob, it's time to forgive. Sa bagay naman, tao lang naman tayo, di ba? Wala naman perfecto. Ang perfecto lang ating Panginoon. Kumbaga, kung nasaktan man tayo, o nagawa naman nagawa tayo ng masama, o ano pa, bakit sino ba tayo na hindi makapagpatawad? Nakapagpatawad ng ating Panginoon, tayo pa kaya. Magpatawad tayo at sa mga ano natin, yung mga kinikimkim natin, yung mga sama ng loob, ano na natin yan, palayain na natin yan para naman is gumanda ang daloy ng ating buhay. Kumaga, ano na tayo, ang
maaliwalas ang pakiramdam natin. Para ang blessing naman is papasok sa atin na maaliwalas. Yun naman ang aking gustong isi-share ngayon. Ito mga words of wisdom and realization and inspirational words natin. Kasi minsan, tao lang naman tayo. Ako, tayong lahat. Makasalanan. Walang perpekto. Si Lord lang naman ang perpekto sa atin. So, dapat kung pinipitik na tayo, mag-isip-isip na tayo. Ano bang dapat natin na gawin? Ano bang marirealize natin sa mga nangyayari na ito sa atin ngayon? So, dapat natin isipin na wala naman permanente sa mundo. Tayo lahat naman is, di ba? There's no permanent in this world. So, dapat yan na habang dito tayo sa mundong ibabaw, gagawa tayo ng mga makabuluhang bagay, di ba? Ibang gagawa tayo ng maganda sa mata ng Panginoon, hindi sa mata ng tao. Na ipi-please natin sila. Tao lang naman sila na talaga. Hukuman din sila lahat. Timbagang si Lord naman ang mag-assist sa ating mga ginawa dito sa mundo. Lahat-lahat naman yan recorded. At saka siya naman ang may karapatan. Hindi naman ang gagawa tayo ng maganda para lang maganda sa paningin ng iba, para naman tayo i-praise nila. O, di ba? Ngayon, pupurihin nila tayo sa magandang ginawa natin, no? Dapat gawin natin yan bukal sa ating kalooban. At who knows, next day, hindi natin alam ang next na mangyayari sa mundong ito. Kaya, be prepared, magpatawad, pagtanggap, at kalayaan. Papalayain natin lahat na nakatago din sa ating puso, yung mga blockage natin sa buhay, ang mga dinadala natin, yung mga pinapasa natin, pakawalan na natin yan. It's time of forgiveness, acceptance, and freedom. Ika nga, bigyan natin ng kalayaan. Lahat na yan, huwag nating itatago yan, huwag tayo magdudwell sa ating mga nakaraan. Kumbaga, new day, new life, new blessings, ika nga. Kaya nga, dapat mag-pray tayo para sa salvation, ika nga. Masasave tayo ng Panginoon. Masasave ang ating soul sa kabilang buhay. Kasi lahat tayo dito is, lang tayo. Kumbaga, mga squatters na tayo sa mundong ito. Kaya, wala tayong karapatan na magmagaling, na better tayo sa lahat, mas better tayo sa kanila. Kumbaga, kung nakaka-angat-angat ka sa buhay, no? Kasi we are all fair in the eyes of God. Walang walang kategorya yan, class A, class B, class C. Ang panindigan mo sa buhay, yung katayuan mo sa buhay, wala yan. Kaya dapat na isipin na natin yan. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. It's time of realization, forgiveness. Lahat na. Dapat nating ipasok sa mind natin na lahat na ito is a trial sa atin. Kaya dapat naman na mag-realize na tayo sa lahat natin ng mga ginawa. Lahat na isipin natin yung in total kung ano ba talagang ginawa natin dito sa mundo. Habang dito pa tayo sa mundo, we do good deeds for others, hindi lang para sa atin, sa pamilya natin, no, sa others, lahat-lahat tayo, para naman maganda naman sa paningin ng Panginoon. In our good yan, Alright? Okay guys. Yan naman ang masishare ko na ngayon kasi kumbaga naisip ko yan na parang nakakasad sa mga panahon ngayon. Kasi di ba isipin nyo, sa ibang bansa, yung mga ibang bansa na yan na hindi naman yan nangyayari ever, na nabahaan, na naanuhan ng mga sakuna, ng mga pangyaring mga sakuna. Bakit nangyayari na yun ngayon? O di ba? Nababasa nyo naman sa Bible. Yun. Sa mga overlooking area. Bakit naman na sasalanta pa rin, di ba? Alright, yan ang muna aking isi-share sa inyo ngayon in today's video. So, kahit konting mga konting mga words of inspiration sa inyo lahat. Okay, mag-ingat-ingat po tayong lahat. It's me again, Lency Love. In next video. Bye for now.